Amen! Patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon at dumako na po tayo sa pakikinig po ng salita ng ating Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan para matanggap po natin ang salita po ng ating Diyos sa gabing ito. Tinatawagan ko po si Bishop Julie. God bless. Po, palagpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa gabi pong ito ay atin pong papakinggan ang mensahe ng ating Panginoon. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa aklat ng Psalm 149 verses 19 to 20. Binasa na po kanina sa New International Version. Babasahin ko naman sa Magandang Balita Biblia. Ang sabi po dito, bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon. At kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan. Ngunit ang masamay, wawasakin niya't walang mabubuhay. Pagpalain ng Panginoon ng Kanyang mga salita na atin pong nabasa. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, our God fulfills His will. O tinutupad ng Diyos ang Kanyang kalooban. Ngayong panahon na po ito, ay ang dami na naman ho nating mga naririnig na mga pangako. At meron nga hong isa dyan, isang senatorial candidate ng kanyang pangako na pag daw siya po ay nakabalik sa pwesto sa kanyang pag-upo, pag siya ay nakapasok sa top 12, ibig sabihin 6 na taon yung kanyang panunungkulan, pero pag napasok siya ng 13 hanggang 24, 3 years lang yung kanyang panunungkulan, at meron sinabi na niya po ito na hindi niya kukuhanin ang sahod niya bilang isang senador kapag siya po ay nanalo. So, ang gagandahon ng mga pangako. At kahit ako ay ang dami ko na hong narinig na mga pangako. Kaya itong panahon na to ay bibihira lamang yung mga hindi nangangako. May mga ibang nangangako na sinasabi nila na kapag ako'y naupo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para magampanan ko ang aking tungkulin. So yun po yung pangako niya. Hindi niya ipinapangako ang heaven. Hindi niya ipinapangako ang magandang buhay. Hindi niya ipinapangako ang ano paman. Pero as long as na siya mo po ay lahat ng kanyang makakaya. So dito po sa ating binasa, ang Panginoon ay tinutupad niya, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tumutugon sa anumang kalooban niya sa ating mga buhay. Kaya sa gabi po ito ay makikita po natin kung papaano ba ang dapat nating gawin upang matugon o matupad ng Diyos yung ating mga kahilingan sa ating mga buhay. So there are 3 things that God fulfills His will. 3 bagay. Ito ho ay binigyan ko ng acronym yung salitang ate. Sa mga susunod, kapag ako pong muli ang mangangaral, bibigyan ko ng acronym yung salitang kuya. Ngayon, dito muna tayo sa ate. 3 bagay na dapat nating kailangan para yung hinihingi natin sa Panginoon ay matupad sa ating mga buhay. Sa salitang ate, sa letter A, ask your wish to God. Ang sabi po dito sa 1 Kings chapter 3 verse 5 sa New International Version, at Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, ask for whatever you want me to give you. Dito po yung panahon na si Solomon ay hinirang na hari ng Israel. At isang gabi siya po ay nanaginip na nangungusap sa kanyang Panginoon.
ang sabi ng Diyos kay Solomon, hingin mo ang lahat ng bagay sa akin na maibigan mo at ito'y aking ibibigay sa iyo. Alam niyo ba kung ano yung hiningi ni Solomon at that time? Si Solomon, kakaiba po yung hiningi niya sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, hindi po humingi ng kayamanan si Solomon. Na basic na kapag ang tao ang kinailangang tanungin, unang-unang isasagot ng tao, material things, financial things. Pero dito po kay Solomon, hindi po kayamanan ang kanyang hiningi. Ano pong sinabi ni Solomon? Sinagot niya sa Panginoon, yamang hinirang mo ako bilang hari ng Israel. Hindi ko kayang pamunuan ang bayang ito, ang bansang ito. Ang gusto ko lang, bigyan mo ako ng wisdom. Bigyan mo ako ng knowledge. Bigyan mo ako ng karunungan, sabi ni Solomon. Bigyan mo ako ng pangunawa. Ang sabi ng Diyos sa kanya, magaling at maganda niyang hiningi. At kahit hindi hiningi ni Solomon ang kayamanan, babasahin po natin sa 1 Kings, ibinigay ng Diyos ang lahat ng kayamanan. At ang sabi ng Biblia, ang pinakamayamang tao na nabuhay during that time, wala pong iba kundi si Solomon. Dahil nakilala ang kanyang katalinuhan, nakilala ang kanyang kagalingan sa pamumuno, sa kanyang galing, sa kanyang talino, nakilala mula sa iba't ibang bansa, kaya ang lahat ng mga bansa ay nagbabaw sa kanya. At dahil sa kanyang kanilang pagbabaw kay Solomon, niririgaluhan nila ng iba't ibang klaseng mga kayamanan. So yun po ang makikita po natin. Ngayon, ang sabi sa letter A, sa salitang ate, ask your wish to God. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang wish? In biblical context, yung salitang wish, ito po ay tumutukoy sa desire, tumutukoy sa hope, tumutukoy sa request. Particularly kapag ito ay related sa Diyos. Ibig sabihin ng salitang wish, ito po yung desire and longing. Ito po yung prayer and petition. Ito po yung request, kahilingan sa Panginoon. Kaya sa salitang A, para matugon yung tugunin ng Diyos, yung kanyang kalooban sa ating mabuhay, ask your wish to God. Hilingin natin sa Panginoon kung ano yung kanyang kalooban sa ating mabuhay. May offer dito, may offer ang Panginoon. Bibihira lang mag-offer ang Diyos. Kaya kapag nag-offer ang Panginoon, wag na ho nating sayangin na tumugon sa offer ng Panginoon. Napakaganda yung offer ng Diyos kay Solomon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ask for whatever you want me to give you. Hilingin mo sa akin ang anumang bagay na nais mo na ibigay ko sa iyo. Kung halimbawa ang Panginoon mangungusap po sa bawat isa sa atin at tatanungin niya ang bawat isa sa atin, anak, hilingin mo sa akin ang anumang bagay na nais mo na ibibigay ko sa iyo. Ano kaya yung nais nating hilingin sa Panginoon? Kapag nag-offer ang Panginoon, bibihira lang. Kaya dapat kapag may offer sa iyo ang Panginoon, kapatid, huwag mo nang sayangin. At dapat maging matalino din tayo na sumagot sa offer ng Panginoon. Na kapag nag-offer ang Panginoon sa atin, huwag nating unahin ang material, huwag nating unahin ang financial, unahin natin lagi ang spiritual. Kasi kapag inuna natin lagi ang spiritual, even the material, even the financial, isusunod ito ng ating Panginoon. Tinitingnan ng Panginoon kung ano yung prioridad natin sa ating mabuhay. Tinitingnan ng Panginoon kung ano yung mga nais nating mangyari sa ating mabuhay. Kung ako ang tatanungin ng Diyos, the same offer at the same action ang gagawin ko katulad nung hiningi ni Solomon, wisdom and knowledge.
At sabi naman ng mga iba, may pagkakaiba yung kaalaman at pangunawa. Ang kaalaman, ang karunungan ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-aaral. Pero yung pangunawa, yung wisdom, ito po ay kaloob ng Panginoon. Kaya, kung gusto mong magkaroon ng karunungan, mag-aral ka. Pag sumikapan mong pag-aralan ng salita ng Panginoon, kung gusto mong matuto, mas malalim yung pangunawa mo sa salita ng Panginoon, then you need to study the Word of God. Ano pong sabi ng Bible? Study to show thyself approved unto God. So kailangan nating pag-aralan ng salita ng Panginoon. At yung pangunawa, yung wisdom, hindi po na ibibigay ng tao yan. Ang nagbibigay yan, walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. So napakaganda yung hiniling ni Solomon, wisdom and knowledge. Di ba sa mga estudyante, kapag humihingi ng prayer request, sasabihin nila, bigyan sana ako ng Panginoon, wisdom and knowledge. Kapag humingi ka ng wisdom, kapag humingi ka ng knowledge sa Panginoon, asahan mo, susubukin ng Diyos. Si Solomon sinubok ng Panginoon yung kanyang wisdom, yung kanyang knowledge. Noong nag-away ang dalawang babae, dahil doon sa palasyo, mayroong dalawang babae na sabay na nanganak. At yung isang babae namatay yung kanyang anak, at yung isa ay nabuhay. Kaya itong isang babae ay nainggit. Kaya ang kanyang ginawa, ipinalit niya doon sa isa yung anak niya. Kaya lumalabas ng anak ng isang babaeng ito ay buhay, pero yung isa ay patay. Hanggang sa nagkadimandahan. At humarap sila kay Solomon. At ang sabi ng dalawang babae, nagkiklaim na anak nilang pareho yung bata. Alam niyo ba yung sagot? Yung gusto ng babae na hindi niya tunay na anak, na nagkiklaim na tunay niyang anak yung bata, mas maganda na lang hatiin yung bata. Mas maganda na lang patayin yung bata para parehong walang makinabang. So napakahirap na decision bilang isang hari. At that time, dahil humingi ng wisdom, humingi ng knowledge si Solomon sa Panginoon, then, nasubok yung wisdom niya. Alam niyo kung ano yung naging decision ni Solomon. Kasing isang nanay, sabi niya, yung tunay na nanay, wag niyong saktan ng bata. Ibigay niyo na lamang sa kanya. Pero ang gusto ng isang babae, hindi. Mas mainam, patayin na lamang para pareho kaming walang makinabang. Pero yung Solomon, yung wisdom ni Solomon, yung knowledge ni Solomon, ang sabi niya, yung kanyang decision, yung babaeng ayaw masaktan yung bata, siya ang tunay na nanay at ibigay ang bata sa nanay. So, naging wise yung decision ni Solomon. Kumalat ang balitang yan, yung kanyang karunungan, kumalat sa iba't ibang bansa. Kaya ang lahat ng mga hari during that time, ng iba't ibang mga bansa, ay nagbow kay Solomon. At sila ay dumayo kay Solomon na nagbigay ng mga regalo. So tingnan ho ninyo, yung wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon, yung karunungan na binigay sa kanya ng Panginoon, ginamit niya ng tama, ginamit niya ng maayos, then yung kayamanan ay sumunod lamang sa kanya. Hindi man niya hiningi, pero isinunod na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So there are meron offer dito ang Panginoon. Kaya mga kapatid, pag ikaw ay ino-offeran ng Panginoon, be wise kung ano yung itutugon natin sa offer ng Panginoon. Kung may offer ang Panginoon, then God's initiative. Kung nag-offer sa iyo ang Panginoon, tandaan mo kapatid, ang Diyos kikilos sa offer na binibigay niya sa iyo. Sa buhay po natin, ano ba yung naranasan natin na offer sa iyo ng Panginoon? Merong isang awit na lagi nilang inaawit na ask the nations and I will give to you.
May offer ang Panginoon na ask and it shall be given. Yung offer ng Panginoon, humingi ka. At ito ipagkakaloob sa iyo. Yun yung offer ng Panginoon. Yung offer ng Diyos, Matthew 11:28, come. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Diyos. Sino yung mga inanyayahan niyang lumapit sa Kanya? Kayong mga nabibigatan ng inyong mga pasanin. Sino bang mga nabibigatan dito? Sino ba yung mga may problema dito? Sino ba yung mga pangangailangan dito? Lahat tayo may pangangailangan, lahat tayo may mga pasanin sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, ang offer ng Panginoon sa atin, come, lumapit ka sa akin, kayong lahat. Hindi lamang ikaw, hindi lamang siya, kundi kayong lahat na nabibigatan. Ibig sabihin, lahat ng may problema, lahat ng may pinagdadaanan sa buhay, kayo, tayo, ang inanyayahan, inuoferan ng Panginoon ng magandang offer. Lumapit tayo sa Diyos. Pangalawa, sa salitang ate, sa letter T, tell your wish to God. Sabihin mo sa Diyos ang iyong kahilingan. Sa Matthew chapter 15, verses 21 to 28, merong isang Canaanite woman dito. Na ang babaeng ito ay lumalapit sa Panginoon dahil ang anak niya ay inalihan ng sinapian ng demonyo. Kumbaga, ito po ay na-demon possess. Na-demon possess itong anak niyang ito at siya'y lumalapit sa Diyos at sumisigaw siya ng, have mercy on me, O God. Have mercy on me. Alam niyo ho, ang ginawa ng mga disciples ni Jesus, tumahimik ka. Inuutosan pa nila si Jesus na patahimikin yung babae. Dahil nakakadisturbo na, maingay na yung babae. At alam niyo ho bang sinagot sa kanya ng Panginoon? Sa verse 23, ang sabi niya, sa 22, isang Kananya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus. Hindi siya sinagot ni Jesus. Kaya lumapit ang mga lagad ni Jesus sa kanya at pinapatahimik. At inutusan pa si Jesus na paalisin na nga yung babae niya. Ngunit yung babae ay hindi nagpatinag. At alam niyo ho ba, ang mas lalong sinagot dito ni Jesus? Sumagot si Jesus, sabi niya, sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakaawa, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot ulit si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Sabi ng babae, totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong na lalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginan, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Ano ang makikita natin dito sa buhay ng Canaanite woman? She recognized the power and authority of Jesus. Kinikilala ng Canaanite woman ito yung autoridad at kapangyarihan ng Panginoon. Yung pagsabi lamang ng babae ito na, Jesus, anak ni David, maawa kayo sa akin. Makikita din natin dito that the Canaanite woman knew Jesus had the power to heal and cast out demons. Alam ng kananyang babaeng ito na si Jesus ay kayang-kayang magpagaling
at magpalayas ng demonyo. Sino na hong nakakita dito ng na-demon possess? Kapag na-demon possess ang isang tao, kahit hawakan pa yan ng 10 tao, hindi nila kayang hawakan. Alam nyo, nung ako po'y napunta sa simbahan, diyan sa Kuya po ni Baisihan, yung kwento ng simbahan doon, 15 years na sarado, at ang tawag ng ang tawag ng mga tao sa lugar na yun, close open na church. Pag may pupuntang pastor doon, titingnan ng mga tao, pang 1 buwan tong pastor na to. Pag nakalampas ka ng 1 buwan, pang 2 buwan. Walang nagtagal na pastor. Nung ako po'y napunta doon, pinasyalan ko yung lugar. Sabi ko, niluhod ko sa Panginoon, Lord, ito ba yung sinasabi mo na kailangan kong umalis sa aking comfort zone? Ngayon, nung napunta ako dyan, pinag-pray ko sa Panginoon. Tinaningan ako ng mga tao, sabi nila, pang 1 buwan lang yung pastor na to. Ang una namin ginawa, sabi ko sa member, sa isang leader ng church, sa kapitbahay ng church, sabi ko sa kanya, Manong, samahan mo ako, libot tayo. Nilibot namin, hinaus to house namin ang mga bahay. Ang sabi po nila, wala pong nagtatagal na pastor diyan. Baka pang 1 buwan lang po kayo, wala na. Ang sabi ko naman sa kanila, Manong, Manang, kako doon sa mag-asawa, kapag ako'y umabot ng 1 buwan, atin kayo sa church. Deal or no deal? Sabi ko sa kanila. Sige, pastor. Inabot ako ng 1 buwan. Binalikan ko ngayon. Hanggang sa taon ang lumipas. Nung may 1 taon ako doon, sabi ko, prayer meeting namin sa church. Sinong may prayer request dito? Isa lang. Ang sabi nila, sana magkaroon ng revival sa lugar na ito, pastor. Kasi may 1 taon ka na dito. Alam niyo yung prayer request ko? Sana may ma-demon possess sa lugar na ito. Sabi nila, sabi ka, pastor, ganyan yung kahilingan mo. Yes, kasi nakita ko ang mga tao dito. To see is to believe. Kapag may na-demon possess dito, doon ipapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Alam niyo ho, Sunday school pa lamang. Sa Sunday school, yung isang pastor na kasama ko, na taga doon din sa lugar na yan. Biglang nagsisigawan yung tapat ng simbahan. Nung nagsisigawan sila, yung bata, yung anak, ti Maysa, nga kabsat ti pastor, nagsalungay-ngayon di ubing. Awanan, bisagan di ubing. Intarayda, instead nga itarayda di ospital, intarayda di kapilya. Itintarayda di kapilya, inpatong ko ti imak, inkararag ko. I declare life, Lord, bring back the life of this child. In the name of Jesus. Lord, sabi ko sa panalangin ko, ipakita ti panakabalin mo, itiday ko nga, amuyong habsa, nagungar na yubing. Then, mula nung nagungar na yubing, pamilya na may nagdimong, nagdinamang. Tapos, nag-request dati prayer meeting di balay na. No, apa yung nag-request na, taday di ubing, punanak ano, maagdati tao. From one jay, inang, awan mo't ti makita ng tao, kuna na di ubing, gano'n di ma, api di makita, ano di ma, awan mo't, kuna na, mag-iagi lang ubing, ti makakit-kita. Di kwan kuna na di ubing, ata di ma, simulat kabalayan, ni napan di kusinan, di kwan, sumgaran, di naganak na. Kanayon nga makikita makatkatungtong day ubing. Nag-request na. Unak iti kakabsat. Walang pipikit kapag tayo manalangin. Sinong gustong pumunta sa pintuan? Sinong gusto? Huwag kayong pipikit. Ang moyo kakabsat, hindi nagkararag kami.
pinapanaw mi ti evil spirit di nga lugar. Habang nakangato ti imak pati di jay ruwangan, makita klata nga ang kaskas ta di tao ni nga lumablaban na di may nga member kunkunana ni talagang puwer-puwersa at damang idor-doron kanyak pastor kunana. Bago kami nanalangin, sabi ko yung mga nakakaramdam ng takot umalis. Kami lang ang maiwan yung walang takot. So, napalayas yung evil spirit, then meron ng mga na-demon possess. Yung mga na-demon possess na yan, grabe yung ginawa ng Panginoon. Sa ibang purok, na-demon possess, pumunta sila sa church, kumakain kami sa pastoral house. Ang sabi nung kaibigan naming at saka yung leader ng church, tala na pastor, huwag kayong magmadali. Mag-pray muna tayo. Kasi yung dadaanan natin madilim. Alam ng kaaway na pupunta tayo doon. Alam nyo, pagdating namin doon, 10 tao na kalalakian ang humahawak doon sa dalagitan. Hindi nila mapigil-pigilan. Tapos yung boses niya parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tapos yung mga mata niya na talagang iba yung kanyang mga mata. Kung ano yung mga sinasabi niya. And then, pumunta ako doon. Sabi ko sa mga tao, tabi lang po. Pagdating ko doon, sabi ko, sa pangalan ni Jesus, ginagapos kita ngayon din in the name of Jesus. Bitawan niyo na po. Binatawan nila, hindi po makagalaw yung babae. Ang sabi nila, grabe, parang magic. Doon nila nakita yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya yung prayer request ko na magkaroon ng mga ma-demon possess sa lugar na yan, tinugon ng Panginoon, ipinakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Then, mga tao naniwala na mayroong Diyos na buhay. Ganito po yung sitwasyon ng babaeng Kananay. Yung kanyang anak, sinasabihan ng demonyo na di-demon possess. Kaya, napapahirapan yung bata. But, ang Canaanite woman na ito, siya'y lumapit sa Panginoon. She tell her ways to God. Sinabi niya sa Panginoon yung kanyang kahilingan. At makikita ho natin dito, she has the persistence and humility. Meron siyang pagpupursigi at pagpapakumbaba. Kung makikita po natin dito, tinawag siya ni Jesus na aso. Ang tanong dito, why did Jesus call the Canaanite woman a dog? Kasi ang sagot sa kanya dito ni Jesus, sa verse 26, humihingi ng tulong yung Canaanite woman, pero ang sagot ni Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Yung ginamit dito ni Jesus, sa mga nag-aral ng English, meron tayong tinatawag sa English subject na figures of speech. At even the Bible, meron din po tayong tinatawag na figures of speech. Dito, sa ginamit ni Jesus na figures of speech ay ito yung tinatawag nating metaphor. Kapag sinabi nating metaphor, ito po yung pinagkukumpara. Comparing. Pinagkumpara ni Jesus, ikinumpara ni Jesus sa aso ang babae. Why? Because at this point, ipinakita at ipinaunawa ni Jesus sa mga Israelita at sa lahat ng mga tao na yung kanyang kasalukuyang ministry ay para lamang sa mga Israel at hindi sa mga Hintel. Minsan kaming mga pastor, nakakadama ng tinatawag na stress, nakakadama ng sobrang pagod. Kasi kahit hindi na namin sakop na ministry, ginagawa namin. Pero dito si Jesus, ipinaunawa niya sa mga tao
na itong Canaanite woman lumalapit kay Jesus, humihingi ng tulong, pero yung ministry ni Jesus at that time ay nakafocus lamang siya sa mga Israelita at hindi sa mga Gentiles. Kaya sinabi ni Jesus na ang mga pagkain ang mga pagkain na hindi dapat ibigay sa mga aso. Why? Ang tawag kasi nila noon, kapag hindi ka Israelita, kapag hindi ka Hudyo, ikaw ay unclean people. Ikaw ay hindi kabilang sa kanilang lipi. Kapag sinabi nilang unclean people, ito yung tinagurian nilang aso. Pero hindi po literal na aso ang sinabi ni Jesus doon sa babae, kundi ikinumpara lamang niya. Kasi gustong ipaunawa lamang ni Jesus na at that moment, yung kanyang duty, yung kanyang ministry ay para lamang sa mga Israel at hindi para sa mga Gentiles. Pero yung babae, alam niyo ba, dahil merong pong pagpupursige yung babae at merong pagpapakumbaba yung babae, anong sinagot ng babae kay Jesus? Totoo nga, Panginoon, sabi ng babae. Ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nahuhulog sa hapagkainan ng kanilang Panginoon. Ore mampay, kung nanaday ti babae, dagiti aso, mangmangandamat kadagiti, niya ti awag na di matintinag ti Ilocano, iti lamisaan, dagiti morkat, kadagiti lamisaan, kiti kanan, dagiti busda, kadagiti amuda. Alam nyo ho, nagulat si Jesus. Ang sabi ni Jesus, Ginang, napakalaki ang iyong pananampalataya. Mangyayari ang iyong hinihiling. Kabsat, kapatid, meron ka bang kahilingan? Meron ka pang gustong mangyari sa buhay mo? Then, you must tell your wishes to God. Sabihin mo sa Diyos kung ano ang kahilingan mo sa Kanya. Anong sabi ng Philippians chapter 4? Present your request to God. Ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan. Kaya pala, hindi tayo nasasagot yung gusto natin kasi hindi natin sinasabi sa Panginoon kung ano yung gusto natin. Sabihin mo sa Panginoon yung kahilingan mo sa Kanya. Biblical. Present your request to God. And even the Canaanite woman, sinabi niya sa Diyos yung kanyang kailangan. Ang sabi ng babaeng ito, itong Canaanite woman na ito, have mercy on me, Jesus, Son of David. Ang aking anak ay sinasapian ng demonyo at siya ay nahihirapan. Tulungan mo ako. So yung kanyang kahilingan sa Panginoon, humingi siya ng tulong. Why? Hindi para sa kanya. Yung paghingi niya ng tulong sa Panginoon, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang anak na pinapahirapan ng demonyo. Sometimes kasi, kapag tayo pa ay humingi sa Panginoon, puro sa atin. Hindi. Yung kahilingan natin is para sa ibang tao. Yung Canaanite woman ito, yung kanyang hiniling sa Panginoon, hindi para sa kanyang personal, kundi para sa kanyang anak. Mga kapatid, sa gabi pong ito, meron ba kayong gustong gawin ng Panginoon sa buhay nyo? Then, tell your request. Tell your wish to God. Pangatlo at ang panghuli, sa salitang ate. Ano yung una? Yung letter A sa salitang ate? Ask your wish to God. Pangalawa, sa letter T, tell your wish to God. At pangatlo, sa letter E, expect your wish to God. Ang sabi ng Mark chapter 11 verse 24,
Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Expect, asahan mo na ibibigay ng Diyos ang iyong kahilingan. Expectation is a mark of faith. To expect something from God is not arrogance. It is faith. Kapag ikaw ay umaasa ng isang bagay mula sa Panginoon, yan ay isang pananampalataya. Kapag ikaw ay may expectation, it says, God, I believe you are able, and I believe you care. Kapag ikaw ay may inaasahan sa Panginoon, umaasa sa Diyos, sinasabi mo, Panginoon, ako'y naniniwala sa iyong kakayahan. Panginoon, naniniwala ako na ako'y iyong tutulungan. We must expect something from God. Na anuman ang iyong sasabihin sa Diyos na kahilingan mo, then expect something from God na tutugunin ng Diyos ang iyong ibinigay, iprinisinta ang kahilingan mo sa Kanya. Expectation prepare us for God's move. Habang ikaw ay umaasa, ikaw ay inihahanda para sa pagkilos ng Panginoon. Expectation changes our posture. It makes us alert. It makes us prayerful. And it makes us hopeful. Na habang ikaw ay umaasa sa Panginoon, binabago ng pag-asa mong ito yung paninindigan mo sa harapan ng Panginoon. Na habang umaasa ka sa Diyos, ito yung nagtutulak para ikaw ay laging alerto, para ikaw ay laging mapanalanginin, para ikaw ay laging umasa sa ating Panginoon. Si Elijah, siya po ay umasa na magkaroon ng ulan. During that time, wala pong ulan. But 7 times na nanalangin, 7 times na nagdeklara si Elijah na magkakaroon ng ulan. At ang sabi ng Bible, kahit walang ulan, pinaulan ng Panginoon. Kasi yung pag-asa, yung pananampalataya ni Elijah, wala siyang ibang inaasahan kasi during that time, grabe yung famine. Grabe yung tagtuyot during that time. But Elijah expects something from God. Then hindi siya binigo ng Panginoon. Kapatid, kapag ikaw ay umaasa sa Panginoon, hindi ka rin bibiguin ng Diyos. Expectation begins with trust in God's character. Kapag mayroon kang pag-asa, kapag ikaw ay umaasa sa Panginoon, ikaw ay nagkakaroon ng pagtitiwala sa kakayahan ng Panginoon. At in the book of Psalm, chapter 62, verse 5, shows expectations flows from knowing the God who is. Kailangan makilala natin kung ano yung karakter ng Panginoon. The character of God, He is faithful, He is trustworthy, and He is unchanging. Maraming katangian ang Panginoon. Kaya habang ikaw ay umaasa, magtiwala ka doon sa katangian ng Panginoon na kailanman hindi ka bibiguin ng Diyos. Sa gabi pong ito, mga kapatid, expect big because God is big. Umasa ka, manampalataya ka ng malaki sapagkat ang Diyos ay malaki. Huwag kang umasa ng maliit because our God is faithful. Our God is trustworthy.
Our God is able to do exceedingly abundantly above all we ask or we think. May kakayahan ng Panginoon para ikaw ay kanyang pagpalain ng higit pa sa iyong inaasahan at higit pa sa iyong iniisip. Begin to pray with expectation, not doubt. Kapag ikaw ay humingi sa Panginoon, begin to expect, not doubt. Niling ko nga pong tayong lahat ay tumayo. The acronym of ATE, letter A, ask your ways to God. Pangalawa, tell your ways to God. Sabihin mo sa Panginoon yung kahilingan mo. And then, sa letter A, expect your ways to God. Asahan mo na kung ano man yung ipinaabot mo, na sinabi mong kahilingan mo sa Panginoon, asahan mo na ito ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. May pangako ang Panginoon, may sinabi ang Diyos. Ask whatever you want me to give you. Ask whatever you want me to give you. Humiling ka sa akin ng anumang bagay na nais mong ibigay ko sa iyo. Kapatid, ano ba yung nais mo sa Panginoon? Sa iyong kinatatayuan, pwede bang iyuko mo yung ulo? Pikit mo yung mga mata. Isipin mo yung mga bagay na gusto mong hilingin sa Diyos sa gabi nito. I give you ng ilang mga segundo para isipin mo yung bagay na nais mong hilingin sa Diyos sa gabi nito. Kahit ibulong mo lang yung nais mong gawin sa iyo ng Panginoon. Yung nais mo na ibigay sa iyo ng Panginoon. Yung nais mo na gustong gawin sa iyo ng Diyos. Simulan mo lang isipin. Then, simulan mo nang sabihin ito sa Panginoon. Hallelujah. Kapatid, anuman ang iyong binigkas na binulong na nais mo na gawin sa'yo ng Diyos, then begin to expect na habang inaasahan mo na ipagkakalob sa ito ng Panginoon, begin to trust God, not doubt. Begin to be prayerful. Begin to be worshiper. And begin na ikaw ay laging lumalapit sa Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Kaya nang masuklian mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
Panginoon, sa gabi pong ito, salamat sa iyong saktulang biyaya na bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, kami ay iyong minahal, kami ay iyong inabot, kami ay iyong inibig. At salamat sa gabing ito, sa iyong masalita, na kami ay iyong tinuruan ng mga bagay upang sa ganon, maranasan namin ng Diyos naming sinasamba, ng Diyos naming pinaglilingkuran, ay Diyos na tumutubod sa mga kahilingan ng kanyang mga anak. Panginoon, anuman ang kahilingan ng iyong mga anak, anuman yung ibinulong ng bawat isa na kanila pong kahilingan na nais mong gawin sa kanilang mabuhay, Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng expectation mula sa iyo. Turuan mo kami to expect something from you, God. Yung hindi maliit, kundi malaking bagay ang aming inaasahan na gagawin mo sa aming mabuhay. Whatever, O God, na ibinulong nila sa iyo, na mga bagay na kahilingan nila na nais mong gawin sa kanilang mabuhay, dakilang Diyos sa gabing ito, grant the request, O God. Grant our request sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus. Ikaw din ang nagsabi, Panginoon, whatever we ask in your name, we must believe and it will be ours. Kung kami naniniwala, kung kami nananampalataya, ito'y ipagkakaloob mo sa amin. Kaya mula sa gabing ito, Panginoon, anuman ang ibinulong ng bawat isa sa inyo sa gabing ito, amin na pong tinatanggap, amin na pong inaangkin ang katugunan ng mga ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po sa inyong masalita. Salamat ng marami. We give you all the glory. We give you all the honor. Praises and thanksgiving. In Jesus Christ, mighty name we pray. Everybody says, Amen! Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah!